Hello guys! Nandito tayo sa aking kusina. Ngayon ay mag-agahan tayo. Naka-prepare na. Maaga akong gumising ngayon kasi yung anak ko ay pumasok sa school. Kaya tayo ay mag-agahan. Nasaan yung ano ko? Ayan, magluluto ulit kami ng bodak. Ano yan? Cheese flavor nga ito ngayon. Dati, ano yung nabili niya, yung pula ang kulay. Ngayon, ito na ano ko. Ayan, kumukulo na. Ayan, iyan natin. Ayan, lakas na ako. Diyos ko po. Ouch! Nako, nalaga na lahat. Ito. Yan, ano yun natin at kakainin niya. Yan, hintayin natin na kumulo. Ayan, kumukulo na. Oh. Kita niyo. Ano yung camera ko? Kailangan natin ng scissors para sa ano natin. Ayan, habang kumukulo. Natin. At ayan. Alisin na. Pwede na to. Alisin natin yung ano. Nasaan ba yung ano, chopstick? Wala. Marumi yung ano yun. Pakuluan ng pakuluan. Ang mahal nito dito. Magkano yung bodak na yan dyan sa Pilipinas? Ayan. Magkano yan? Dito is magkano yan? 59. Mga 160 peso ang halaga nito. Or 170 kasi 59 dito sabi mo 60 times 3 mga 180 kasi ang palitan ng Czech Republic na pera is times 3 sa peso. Malaki ang palit ng pera nila dito ngayon, kaya yung mga OFW tiba-tiba sa ano pag nagpapalit yung sahod nila, pag marami tayong ano dyan yung suportahan, okay na yon. Pag magpadala kayo ng 10,000, aabot na ng 30 milyon. Ayan. Huwag nyo naman sana ipadala lahat. Kayo kapag umuwi kayo, baon nyo lang, ilang libo lang. Tapos kapag kayang nawalan, hindi kayo tutulungan ng mga pamilya ninyo. Kahit na kapatid nyo yan. Nako. Huwag niyo ipadala lahat. Ipunin niyo ang pinaghirapan ninyo. Kasi kapag kayang nawalan, walang tutulong sa inyo. Maraming ganyan na. Yung iba, okay kapag tinulungan mo, tutulungan ka rin. Pero hindi lahat. Kahit na kapatid or nanay mo yan or pag marami sing anak yung nanay mo, pag nawalan ka, tapos kakampihan sa mga ng iba, hindi ka kakampihan kapag nawalan ka ng pera. Huwag mo ipadala lahat yung pinaghirapan ninyo. I-try nyo na kung halimbawa na emergency na kailangan kayo, tawagan nyo mga kaibigan ninyo or tawagan nyo mga kapatid ninyo. Sinong tutulong sa inyo? Baka bago ka nila tulungan, sabihin nila, noon, ganito ganyan ka. Ngayon, ganito ganyan ka. Sabihin ganyan. Ipamumukha nila yung noon, yung nakaraan ninyo. Ay nako, marami pagsasabihin sa inyo, bawat tulungan na masasakit na salita, kahit na kamag-anak ninyo yan.
Yun. Ayan o. Ganito pala yung board duck na yan. Ayan o. Hey, your board duck. Oh. Ayan o. What you do? Wait. Tignan niyo o. You put sauce? Of course. Why put sauce? No, it's not sauce. A little bit only. Oh, good. Look, look. Look so yummy oh. Okay, okay, okay. I'm not drooling. Di pa nga nag-uumpisa eh. Takam na eh. Ayan. Still smells so spicy. Spicy daw. Oo naman. Hindi ko pa nababasa yan eh. Kung ano, yung buldak na yan. I don't read before chicken flavor na cheese. How taste? Spicy? Not so much? Really? But here is no written chili, nothing here. Wala naman nakasulat na Because this spicy. is Spicy Ramen Company. Hot chicken. Ayun pala, hot chicken. Ayun, oh. Hindi ko nabasa ang late kasi malabo na kasi ang mata ko eh. Ngayon ko lang nabasa. Ayan, hot chili ka dyan. Ayaw niya na, pag nagluluto ako, sabi niya, wag mong lagyan ng maanghang. Sabi niya ganon. Hindi raw siya kumakain, pero ito, maanghang eh, anghang. It tastes better. Okay, okay. I want a little bit more sauce. Sauce? No more? Empty. A little bit more sauce than hot sauce. Why you don't tell me before? So, Where is it? hot sauce? That what you put here? I throw, of course. And you can use this one. What's sauce? Of course, before you take out that one, that noodles. You put all? You need to throw that one. But puro inalis yung yung sabaw ng noodles. Hindi yung papainit na lang ako ng Okay, bye-bye. Hey, you want a little bit here? No, okay. No. No? I want milk. Milk? Yes. Talaga ba naman nagpainit ng tubig? Tsaka ano pa, ayaw siya. Ay, ito pala yung mga nabili ko. Ayan, ito. Pag nagpunta kayo dito sa sa Czech Republic, tikman yung ninyo to, magnesia, masarap. Tsaka itong, nag-onsel yung ham, tag-10 lang. Can I have a little Bumili bit ako ng ham? For that noodles, I want a little bit ham there. Okay. Don't eat all because it's for your breakfast instead. Tsaka, paprika, peanuts, mani. Gusto ko itong mani. Ay, naku, para pang patalino. Nabububo na ako eh. No problem. Tsaka, ito manok. Hindi ko alam kung anong magkalong presyo. 59. Ba't ang binayaran ko 115? Parang hindi nila yung discount. Kulo yung Lidl na yan. 107. 89, 107. Ayan, okay na yan. Itatago ko to para sa next few days. Ang hilig ng anak ko sa ham. Ayan binuksan na niya. Binili ko to para pambaon niya sa toast bread. Para maiba naman. Toast bread with ham and cheese. Ayan, baon niya. Dito, yung mga student dito, kailangan, bago sila pumasok sa school, kahit na half day sila, magbaon sila ng tubig at saka yung kahit na anong tinapay, ipabaon mo sa kanila. Basta may makain sila, okay lang. Hindi mo pababaonan sila ng pera. Hindi kagaya sa Pilipinas. Ang binibigay ng mga magulang sa mga bata is pera para bumili ng pagkain. Dito bawal yun. Kahit nabigyan mo sila ng pera, okay, tatago lang nila yan. Hindi nila nagagastos sa school kasi walang canteen. Ayun. May restaurant doon sa loob ng restaurant. Yung mga nagbayad lang ng 1 month, yun ang
yun ang pwedeng pumasok doon. Pero kapag hindi mo binayaran yung pagkain ng anak mo sa isang buwan, kahit na pumasok, hindi nila bibigyan ng pagkain. Unlimited food doon. Yan. Kaya, maganda rito. Hardy lang yung bata, tapos pabaonan mo. Ayan. Kaya nasasanay yung mga bata sa Pilipinas eh. Kasi pabaon ng mga nanay, pera. Pag walang pera, ayan. Saka maganda rito, hardy lang mga bata. Ayan, doon na nga tayo. Ayan, tignan niyo. Ay, masarap to. Tikman niyo. Tara, doon tayo, magkwentuhan muna tayo. Hello guys! Nandito tayo sa aking kusina. Ngayon ay mag-agahan tayo. Naka-prepare na. Maaga akong gumising ngayon. Kasi yung anak ko ay pumasok sa school. Kaya tayo ay mag-agahan. Nasaan yung ano ko? Ayan, magkakape tayo ng 3-in-1. Diba, hindi pa pala ako napagpainit ng tubig. Ayan, papasok ko ang asawa ko ngayon sa trabaho maaga. May tumawag na kumpanya. Papasok siya at may ayusin siya doon. Yung aluminum company dyan, may dito sa, hindi malayo, 40 minutes. Inaayos niya yung mga robots doon kasi kapag hindi niya naayos, yung mga production is mag-i-stop, talo yung kumpanya. Wala silang delivery. Kaya kailangan ayusin niya. Ay, nako. Marunong na akong mag-computer, ano ba yan? Robotics, programmer, industrial programmer. Ay, nako. Sabi niya, marami raw siyang trabaho, ibibigyan daw niya ako. Hindi naman ako marunong. Kung sino may gusto dyan, mag-hire ako. Programming. Kaso nga lang, robot programmer lang. Ayan. Paalis na siya, nagmamadali siya. Nagmamadali rin tayo, magkape. Ayan, may bago akong subscriber ngayon. Mag-exercise tayo. Thank you sa lahat. Thank you. Ayan, kape ko is kumukulo pa ako. Daling kumulo rito eh. Talagang high temperature. Pati yung electric kalan ko. Ang dali ring magpakulo, magluto dyan. Na yung ko. Isin natin. Papagilidin. Kailangan natin ng milk. Yan yung milk ko. Pasayaw-sayaw yung asawa ko sa likod ng camera eh. Katulad ng anak ko eh. Sayaw-sayaw sila eh. Pag ganyan-ganyan sila eh. Kung hindi nga lang buti yung anak ko minsan hinahabol ko ng camera. Takbo doon.
Yan ang yung pagkain ko. Butter yan. Ano yan dyan? Ano yung kape ko? Kainin natin. Lagyan natin ng honey. Mga European. Nagturo sa akin to. Yan. Ganyan sila palaman. Hindi parating tsokolate or ano. Ganito ang gawin niyo sa mga tinapay ninyo, masarap. Honey with butter. Matamis-tamis yung honey tsaka butter. Huwag margarine ha, kasi kapag margarine yung ilagay ninyo sa honey, nagmamantika yung bungangan niyo. Pwede, kaso nga lang iba ang lasa. Parang mantikang kinagat-kagat ninyo. Hindi, pagkatapos yung kainin lahat, for example, margarine, malalasahan niyo yung margarine sa bungangan niyo, parang mantika. Kasi, yung margarine, hindi naman yung pure milk eh. Ito yung butter na to, gawa sa 80% na gawa sa milk. Pero yung margarine, hindi ko pa nare-research kung saan gawa yung margarine na yun. Parang anong uri kaya ng oil yun? Hindi ko alam. Magre-research pa ako. Parang galing sa oil yata yun eh. Kaya kung may sakit kayo sa puso, huwag kayong kumain ng margarine. Yan, iwasan ninyo. Kaya ang maganda kapag may sakit kayo sa puso, kumain kayo na yung itong mga ganitong yung ba yun? Yung butter na to na may mga butter na para sa sa puso rito, para sa high blood. Mayroon tinitinda sa diyan sa groceryhan, nakita ko. Para sa may mga high blood, ayun, yun ang pwede. Huwag kayong kumain ng margarine. Kasi sa mga European, kaya nagtitinda sila ng mga margarine, murang-mura. Kasi halos ayaw nilang kainin yun. Mas gusto, kahit na maliit na slice lang to, kahit mahal, binibili nila kasi sabi nila, mas safe daw kainin yung butter at healthy kaysa sa margarine. Harap. Kaya kapit tayo. Hindi ko pa pala nalagyan ng honey yung ko, yung kape ko. Paubos na yung yun. Masarap yung 3-in-1 katapos 2-in-1 tapos lagyan mo ng ng honey, masarap. Ayan. Masarap. Itas natin yung camera. Nagtataka ako rito sa stand ko. Parang wayway kaganyan yung camera ko. Kaya kung minsan, sabi ng asawa ko, wag mong gawing ipanggisa tong yung butter to, mahal kasi, sabi niya. Kasi yung ginagawa ko minsan, nilalagay ko sa sa sinangag, mas masarap kapag sinangag ang nilagay yung butter. Madaling maluto, nagmamantika kaagad. Pero yung yung margarine, kasi may margarine ako rito, ikinumpara ko. Yung margarine, na kapag inilagay mo sa sa sinangag, yelo, at saka matagal matunaw yung mantika niya, dikit-dikit pa rin. Kaya ganun pala kapag halimba't kinain mo yung margarine sa bituka mo siguro, hindi naman ako doktor, kinumpara ko, kapag nalunok mo yun, magbubuo pa rin sa bituka mo. Ayan. Pero yung butter, hindi. Kasi, hindi ko alam. Mag-research about yan. Sarap.
May araw ngayon. May tayo kwentuhan.